na ito ay nakatindig muli upang makapagpurit, makapagpasalamat sa Diyos sa buhay. Kanina po nagpasalamat na ako. Mother, thank you sa handa. Tunay nga pong dakila. Tunay na kaibuti ng Ama sapagkat tuwirang masurpresa siya. Salamat po sa pagmamahal, sa paglingap, sa tuwirang pagbibigay ng makagagalak sa iyong mga anak. Maraming salamat, Mother. Ano ba kakantahin ko? Kanina kasi nagpasalamat na ako, ano po? Pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat-lahat. Dali lang po. Hilingin ko po ang presensya ng aking mother dear, Tita Mirna. Duet tayo. Kalooban ito, kalooban. Matagal na po nating minimitingin, di po ba? Awitin itong The Power of Your Love. Sige. May angel po akong katabi. Alam niyo po, napakabuti ng Ama kasi po itong awitin na ito ay nung minsan ay katabi natin ang mahal na Apo na sabi niya, ba't hindi na po tayo nagduduet? Ano po, kung kalooban po ng Ama ang sabi ng Nanay Mirna ay muli ay makakaawit kami dalawa. Marahil sa pagkakataong ito ay kalooban po. Ano po, sapagkat kanina ay nagpasalamat na ako ng papuring awit. Pasasalamat ang title. Ano po, so this time, The Power of Love naman ng ating Panginoon sapagkat tunay na makapangyarihan nga po siya. Sige po. Para po sa inyo at syempre po, para po sa ating Panginoon. Katotohanan po, pag sinidlan ka ng power ng pag-ibig ng Ama, lalakas ka, kung mahiyain ka, magiging bibo ka. Diba anak, kagaya mo, ganda-ganda mo, nahihiya ka. Ngunit naniniwala ako, bukas makalawa, kasama ka na naming umiindak sa Panginoon. Bagamat ang awiting ito ay luma na, hindi ko po gaanong Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the witness as I see. Stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. And as I fade, I'll rise up like an eagle, and then I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face.
to face the knowledge of your hand. Usher him in me. Lord, in my mind, you said in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Your spirit leads me on. Your spirit leads me on by the power of your love. Thank you, Lord. Buhay ang Diyos. Thank you, anak. Bakit magandirinig anak kong Hindi mahal? naman nasaktan yan. Salamat sa Panginoon. Happy birthday, anak. Happy birthday. Salamat sa inyo. po. Maraming salamat, Salamat po, sa Ama. Ama. Pagpasensyahan niyo na po itong aking anghel na napakabait. Ano po? Ganun po kumilos ang kalaban. Subalit hindi siya mananaig. Ngayon, maraming salamat po. Maraming salamat. At muli po ay nakapag-andog at nakapag-alay sa ating Diyos na buhay. Bilang pasasalamat sa aking karawan, muli po ay binayaan ng isang taon pa muli na masilayan ko ang mundong ibabaw sa kanyang kabutihan. Napakabuti po ng ating Panginoon at napakabait po niya sa akin at sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa napakaganda niyong awit. Bagaman po nadadagdagan po ang edad niya, pero hindi po natin mababanag sa itsura niya, di po ba? Pabata po siya, lalo pong gumaganda. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating pong kapatid na si Teacher May. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Buhay na buhay po ang Diyos. Amen po. Para pong tulog na po yung mga kausap ko po. No? Buhay na buhay po ang Diyos. Amen na amen po dyan. No po, pag tumitindig po ako sa harapan, lagi ko lang pong tinuturan, buhay po ang Diyos. Subalit sa oras pong ito, tinuran kong buhay na buhay po ang Diyos. Bakit po? Sapagkat sa bawat araw po ng ating buhay, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, damang-dama po natin ang pagkilos ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen po. Kanina pong tanghali, nun pong gawain, may pa-meeting po kami ng parents ng 4th year. So habang naghahanda po ako,
sa pa-meeting po namin ay ginagamit ko po yung netbook sa aming paaralan, ay binuksan ko po yung internet para makanood po ng gawain habang hindi pa nagsisimula sapagkat 2:30 pa naman po. Inabutan ko pa po yung Joyful hanggang sharing po kanina. Ano po? At habang nanonood po ako, nakikisabay po sa pagninilay sapagkat sabi nga po ni Mother kanina, napakaganda po nung tema, balik tanaw po sa dati nating buhay at ang buhay ng masumpungan natin ng banal na spirito sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Noong habang nag-sharing po, ako din po ay nagninilay sa aking sarili. Katotohanan po, napakalaki po ng kaibahan nung dating buhay sa buhay po natin ngayon. Batid ko pong kayo man ay ganun din. Ano po? Noong dating buhay po sa pagninilay ko, pag mayroon pong pinagdaraanan o pagdadalisay pong natawag po natin, pag may karamdaman, kasi nga po, naibabahagi ko po sa inyo, lagi po ako may sakit na po. Pero salamat po sa Ama, nang masumpungan ko at tanggapin sa aking buhay. Magtatatlong taon na po, mga kapatid. Hindi na po ako napupunta sa ospital. Buhay po ang Diyos. Okay po. Yung pong mga panahon po na yon, pag may pinagdaraanan po, sakit man ng lupang katawan, ng kalooban, o anuman pong pagdadalisa, nandun po yung kawalan ng pag-asa, kahinaan ng loob, kaguluhan ng isip, na po. At sa pagninilay ko po, subalit po ngayon, binigay po ng Ama ang kapanatagan, kapayapaan, at kalakasan ng katawan. Talaga pong napakabuti ng Diyos. At pumasok po sa aking kaisipan ang pagninilay na kung saan, kapag po ang aking kabiyak ng puso ay nasa ibayong dagat, pagka po mga 2 weeks po, ganyan, nawala pa pong signal, nandun po, nung dating buhay po, nandun po yung pag-aalala. Bakit kaya hindi siya tumatawag, nagte-text, ganyan po, kung ano na po yung pumapasok sa isip. Subalit sadyang napakabuti po ng Diyos. Sa ngayon po na narito na po tayo sa dambana, hindi man po madalas nakatatawag o nagkakaroon ng tinatawag po na nadidelay po yung biyahe nila. Subalit nandun po yung kapanatagan ng isip at kalooban. Bakit po? Sapagkat batid ko po, ang Ama ay nakagabay at patnubay sa Kanya, anuman po ang Kanyang ginagampanan doon sa lugar na Kanyang kinaroroonan. Amen po ba? Amen po yun. Sabi ko nga po, naisadsad po muli ang 10 buwan nang may kapanatagan sa pareho naming kaisipan. No po? Kasama ko na po siya ngayon. Buhay po ang Diyos. Dumating po siya nung Saturday. Walang hanggang papuri po sa Ama. Again din po, salamat po sa ating minamahal na Apo Conching, sa lahat po sa inyong kapatirang Divine Mercy. Nakatotohanan po, umalis po siya ng November 27 last year po, ano po, na kung saan tinuran po yun ng banal na spirito sa katawan po ng ating mahal na Apo. Tumawag po siya nung last week po, Saturday po siya dumating. Sabi po niya ay uuwi daw po siya ng Saturday. Inisip ko na po agad yung date, 27 din po. Pagka po sa pagkatao lang, parang wala. Pero sa akin po, talagang nasabi ko po sa kanya, ang galing talaga ng Ama. Alam niyo po, 27 din po siya umuwi. Sino po bang may kalooban nun, kundi tanging ang Ama lamang? Amen po ba? Ganyan po kabuti ang Diyos. Napakalaki po ng kaibahan nung dati sa ngayon. Gayon din po sa aking ginagampanan sa aming paaralan, na binabahagi ko nga po nung dati. Nagtuturo lang po, ano? Hindi po yung pinaka-objective po natin ay yung maibahagi, yung liwanag na nakamtan po sa dakong ito. At salamat po sa Ama, sa ating mahal na Apo, at sa mga kapatid ko po na ginagamit, o kapatid po natin na ginagamit ng ating Panginoon, sila Kuya Berhel po, si Kuya Jace, Tita Doki, na nag-aalay sa mga bata sa aming pong paaralan, naging sa mga magulang at mga guro, na kung saan pinakita ng Ama din po sa akin at pinadama kung paano yung kaibahan po talaga ng buhay na ngayon ay pinahalagan ng mga espiritual na gawain upang tuwiran at katotohanan makapag-aral at makapaglingkod sa Kanyang kabutihang ginagawa sa ating buhay. Nung nagbahagi po ako nung naganap sa nahiwaga sa retreat po namin, no po, gawain tanghali po yun eh. Sobrang pinadama po ng Ama ang pagmamahal niya sa amin, napakarami pong hiwagang naganap. Kaalinsabay po noon, sabi po kay Tibet, nakalimutan ko ibahagi. Kaalinsabay po nang nagre-retreat po kami, ay ginaganap naman po ang bulprisa ng beauty contest po. At kasali po ang aming mga estudyante doon, buhay po ang Diyos.
tatlo po yung nanalo namin na makakarating po sa provincial. Buhay po ang Diyos. Talagang andun po yung kanyang pagkalinga, yung pagmamahal, pinadadama po niya sa amin. Sabi ko, nung dati, oo, may nananalo din po. Pero iba po yung ngayon damang-dama mo talaga na yung pagmamahal niya sa aming paaralan, sa amin pong lahat na po, kung papaanong munti mo lang ginagawa, subalit sa Ama, sa kanyang kabutihan, sinusuklian po niya ng napakaraming biyaya. No po, sabi ko talagang ang Ama, napakabuti sa lahat. Batid po niya yung makagagalak sa kanyang mga anak. Bukod pa po doon, dami pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya sabi nga po ni kapatid na Ana, mag-share ka po. Noong una po, hindi pa ako umuo. Sabi ko, naku, hindi ko kayang makonsensya. Napakarami pong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Noon pong nag-share si Teacher Jo po dito, di po ba na ibahagi niya yung recertification po ng school namin sa FAPE. At nag-share din po ang Mami Beth. No po, tinuran po ng Mami Beth na ngayon nga daw po na nakapasok na ang Kristo sa aming paaralan, kumbaga binibigyan na po namin ng pagpapahalaga, ay sigurado daw po makakapasa kami doon po sa recertification. Mga kapatid, wala pong pagkabulang tinura ni Mami Beth. Dumating na po yung result, nakapasa po ang eskwelahan namin. Buhay po ang Diyos. Paano naman pong hindi ako titindig sa inyong harapan, nakakahiya po sa Panginoon. Napakarami po niyang biyaya. Pero sabi nga po, yun ay mga material, karangalan, o ano pa man po. Subalit higit po sa lahat, ang tinanggap ko po at natin lahat sa dakong ito. Biyayang hindi po mabibili. Kagalakan, kaliwanagan, kalakasan, kapayapaan, napakarami pa po. Di po ba? Mag-inisa-isa po natin. Hindi po yun kayang bilhin ng salapi. At di niyo po matatagpuan kahit saan pa man. Kundi po dito lamang sa dakong banal, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, mula sa Espiritong Banal. Amen po ba? Amen po. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay pong napakalaki po ng kaibahan ng buhay natin noon saka ngayon, di po ba? Noon po kasi pagka may mga pagsubok tayong dinaraanan, palibasa wala pa tayo sa Panginoon, parang napakabigat po natin dinadala. Subalit po ngayon, talagang may pagsubok man po, basta inalay po natin sa Panginoon. Maluwag po nating nalalampasan dahil po sa patnubay at gabay niya. Amen po ba? Ang susunod po nating magbabagi o aawit ay ang ating pong kapatid na si Caps Magno. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tinawagang muli dito sa lugar na ito upang mag-alay po ako ng awit. Una sa ating kinalugdan, Apo Kunching, at sa inyong lahat. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw
ka ng aming buhay. Sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo mananatili sa aking puso. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Para po sa ating lahat. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdamin wagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung inis ang iyong kalooban. Sarap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sarap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kapangyarihan mo'y walang hanggan. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Yan pong pag-awit ng ating kapatid sa Panginoon, isa po niyang kagalak at kalakasan. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang isa pong tagasunod, ang ating pong kapatid na si Aris Lagman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Low test mic. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Expect the unexpected. Buhay po ang Diyos. Matagal ko na pong minimiting magbahagi. Kaya lang po, ayoko pong magpresenta. Gusto ko po tatawag ako. Kaya lang po mababaluha ako. Ang may babahagi ko lang po yung dating buhay ko tsaka yung napadpad ako dito. Kung bibigyan ko po ng mensahe yung aking buhay, ano pinagkaiba nung kakilala mo ang Diyos at kasama mo ang Diyos. Kasi po nung dati, nung bata po ako, kilala ko lang ang Diyos. Pero alam ko, hindi ko siya kasama. Madalas po yun, pagka may gawain po kami sa may bisita noon, kami po yung lagi na gumagawa ng mga event sa simbahan. Pero yung kasalanan po nandun. Patuloy at patuloy po yung kasalanan na ginagampanan ko. Pero po malapit po ako sa Diyos. Tapos po nung hanggat po nagbibinata, lalo pong napapara yung buhay ko. Pero hindi naman po ganun ka yung buhay. Tapos po lalo na po nung napunta ako sa Maynila, nung una po, maganda yung buhay. Tapos po, nung 2004, nagbakasyon po yung misis ko sa Mindanao. Doon po, pag uwi ko sa bahay, walang kausap, walang mag-aalaga sa'yo. Tapos po, dumating po yung time na nabarkada ako, natuto akong magbisyo, mambabae, sugal, uminom.
Tapos po nung dumating po yung time na pag-uwi ko sa bahay, magbibihis lang po ako tapos papasok na ng trabaho. Tapos po nung isang beses pag-uwi ko po ng madaling araw, napag-isip-isip ko po doon na napapalayo na ako sa Diyos. Tapos po may isang babae po kasi kung kaibigan na nagbigay sa akin ng Bible. Binigyan po ako niya ng Bible tapos po sabi ko, basahin ko nga ako itong Bible na binigay sa akin. Baka ako ito yung magbibigay ng liwanag sa aking kaisipan. Tapos po, nung binasa ko po yung bago ko po basahin yung Bible, nagdasal po ako. Tapos po, nung dumating po yung time na binuksan ko yung Bible, English po yung nabasa ko, ang nabuklat ko po yung Proverbs, yung sa kawikaan, yung tawag po ng karunungan, yung words of wisdom. Ang pagkakaunawa ko po doon sa salita, patuloy at patuloy tayong tinatawag ng Diyos, pero hindi natin siya pinakikinggan. Patuloy at patuloy tayong nagiging matalino sa kasalanan, nagiging mangmang tayo sa kabanalan. Darating yung panahon na tayo ang tatawag sa Kanya, hindi niya tayo pakikinggan. Yun po yung naging tatak sa isip ko. Tapos po, dumating din po yung mga panahon na hindi pa rin po ako nagbago, ganun pa rin po yung flow ng buhay. Pero hindi po ako natutulog na hindi ako nagdarasal sa Kanya at nagpapasalamat. Yung minsan po, pag natulog ako hindi nagdasal, parang may gumigising sa akin, anak, may nakalimutan ka. Yung magdasal, magpasalamat. Tapos po, dumating po yung time na nag-for good na po kami nung pamilya ko dito sa probinsya. Tapos po yung mga bayaw ko, kapatid ko, nagpupunta rin kay Apo. Ang sabi niya, kapatid, bayaw ko po kasi si Macho eh. Sabi niya, kuya, ba't di ka sumama sa amin kay Apo? Eh, maganda yung gawain doon. Sabi ko, susunod na lang ka ako, baka tatakda naman ka ako ng Diyos. Kasi ang hiningi ko po sa Diyos noon, isama mo ako sa isang gawain na doon ako makakatanggap ng magandang buhay, ganon. Mababago ko. Marami po akong pinakikinggan na gawain, iglesia, born again. Lagi ko pong pinununod yun kung ano po pinagkakaiba. Tapos po may mga Jehovah pa pong nagpupunta sa bahay. Ang sabi po kasi ng Diyos, pag salita ng Diyos ang pumupunta sa iyo, huwag mong tatanggihan dahil banal na salita yon. Ang ginagawa ko po, kada magpunta sila, ini-entertain ko po sila. Dahil hindi naman po yung tao na yun ang tinatanggihan mo, kundi po yung salita. Tapos po, nung dumating po yung time na may pinanood po sa akin yung kasama ko po dito sa SM Hypermarket, yung Angelica Testimony po. Pinanood po sa akin yun na ipinakita po doon yung langit tsaka impyerno. Ngayon po, bigla po ako nagkaroon ng takot na sabi daw po ng Diyos doon, mapalad ang taong nabubuhay dahil may pagkakataon pa silang magbago. Yun po yung tumatak sa kaisipan ko. Tapos po nung hapon, nung Miyerkules po, hindi ko na po tanda yung petsa. Sabi ko po kay Macho noon, Brad, sasama ako sa iyo sa gawain kasi ako may napanood ka ako. Then nung bago po ako pumunta rito, sabi ko, kasi sabi po nila, si Apo daw po, nakakabasa raw po ng kaisipan ng bawat tao. Sabi ko, kung totoo talagang nakakabasa ka at nauunawaan mo ang aming mga kaisipan, gusto kong mensahe yung tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Tapos po, nung pagdating namin dyan, The Joyful Song po, nakisayaw-sayaw po ako noon. Sabi po pagdating po rito nung nagmensahe na si Apo, kung ano po yung napanood ko, yun po yung minensahe niya. Kaya po buhay ang Diyos. Tapos po, nung pagkatapos pong magmensahe ni Apo, hindi po ba naghahagis siya ng candy? Hagis po si Apo ng hagis ng candy. Tapos sabi po niya, hanggat kumakanta siya, hagis. Tapos sabi ko, sa isip ko, kung talagang Panginoon tinanggap mo ko, yung kaululihang bulaklak na hawak mo, ibalibag mo sa akin. Hagis po niya po yung sampagita rito sa gawin na to. Sabi ko, Panginoon, di po pala ako natanggap dahil ubos na yung bulaklak. Pamaya-maya po, tumayo po si kapatid na Cecil. Inabot po kay Apo yung ilang-ilang. Tapos hinagis na naman po ni Apo rito sa gawin na to. Tapos po nung pamaya-maya po, kung umawit si Apo, nakaganon ng kamay. Tapos sabi ko, wala nang bulaklak, wala na akong pag-asa, hindi pa ako tunay na tinanggap ng Diyos.
Pagkatapos po kumanta ni Apo, hinagis po yung bulaklak, gawi puro sa aming magkapatid. Kaya po yung tulo ng luha ko, gano'n na lang po. Tapos po nung unang anniversary kong umattend dito, sabi po ni Apo noon, nakita raw po niya si Divine Mercy sa ulap. Ngayon po kada umaga, pag nagpapahinga ako sa upuan, tingala po ako ng tingala sa ulap. Baka po magpakita din sa akin. Tapos po nung papasok po kasi ko ng hypermarket noon, alas 6 po ng umaga schedule namin. Dito po sa pagitan ng sabana ng San Roque, Santo Niño, first time ko po sa tanang buhay kung nakita ang liwanag nung araw na papasikat pa lang, pero yung liwanag lang po. Yung liwanag po, naka-victory po siya. Yung victory po na ganong kulay blue. Tapos po yung gilid ng victory, kulay dilaw. Tapos po may isang bituin sa gitna. Tapos po nangusap po sa akin kaisipan, anak, titigan mo yung bituin na yan, ako yan. Kasi pakikita ko lang sa iyo, ako ang pinakamataas sa lahat. Tignan mo anak, mas mataas ako sa araw, mas mataas ako sa bundok. Kaya ipinakikita ko lang sa iyo kung ako ang pinakamataas sa lahat. Tapos po, nung patuloy at patuloy pa rin po akong nananalig sa kanya, nung papasok naman po ako nung umaga noon, nakisabay po ako sa kasama ko. Napakabilis po ng takbo namin ng sasakyan. Ngayon po yung po palang bearing nung single namin sinasakyan, 2 bakal na lang po ang nakakabit. Takbo po namin may git 100. Buhay po ang Diyos. Nung pagbaba po namin doon sa SM Hypermarket, doon lang po nalaglag yung bakal. Pero hindi po pinahintulutan ng Diyos na kami mapahamak. Sana po yung hinahanap ko po na kaliwanagan dito, ay wag na po sana akong bitawan ng Diyos. Isama kami ng pamilya ko rito. Natuluyan po niya kaming baguhin. Kasi yun lang po yung pinapangarap namin. Tsaka po pala nung nag-apply po pala ako ng abroad, isa rin po ang pasasalamat ko sa Panginoon noon. Kaya po pala hindi niya ako pinahintulutang makarating sa Canada. Dito pa po pala niya ako pupuntahin. Kaya po pala hindi niya ako pinahintulutan na matuloy po doon. Kaya po buhay na buhay po ang Diyos nawa po sa aming pamilya. Pagbuklurin pa po sana kami lalo dahil po ngayon may pinagdadaanan po mga problema sa buhay. Naway maging katatagan po sana ng aming pananalig dito. Salamat po sa inyo at marami pong salamat. Magandang umaga. Maraming salamat kapatid. Mapapalad ka. Isa ka sa tinawag at inakay ng Panginoon para sa kanyang kalooban upang makilala mo siya. Marami siyang hiwagang pinakita sa iyo, pinadama. Basta isipin lamang po natin na naman ang ating nagawang kasalanan, kung tayo po ay tapat ng isang puso sa Kanya, siguradong magagalak ang Panginoon sa ating pagbabalik sa Kanya. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.